Uy, congratulations! Umabot ka dito. Yan, gagawa na tayo ng dashboard. I-check lang natin. Okay. Nag-record lang ako. Screen record. Tapos, yan. Gagawa tayo ng dashboard. Mag-add tayo ng sheet. Ang lalagay natin dito ay dashboard. Dashboard. Ayan. So, medyo litan natin siya, no? Para kita natin mas madaming cells. So, siguro mga hanggang dito. Pwede na siguro yan. Maglagay tayo ng kulay. Lagay natin, for example, ano bang magandang color? Blue. Yan. Tapos, merge natin sila para nasa isang malaki lang siyang bloke. Or, dito lang pala. Sige, merge natin tong hanggang L. So, pipiliin ko lang yung L, C hanggang L, okay? Tapos, merge natin sila. Tapos, itong A to B, i-merge natin sila separate. Yan. Ito, separate. Ito, separate. Okay? Tapos, dito maglalagay tayo ng, 2026 monthly expenses, monthly personal budget. Yan. Ito muna ilagay natin, personal budget. Yan. So, wala. Control Z. Yan. So, nandyan siya muna, pero i-format natin siya. Lagay natin siya sa medyo gitna. Di siya gitna, no? Kasi sa view natin, may A at B. Lagay natin siya dito muna, sa gitna, no? Lagay natin siya sa pinakagitna. Ayan. Format muna natin siya. Saka natin ayusin yung spacing issue. Yes, black. Tapos, lakihan natin siya onte. Yan. Ano bang pwede natin ilagay dito? Siguro yan na muna. Tapos, ang gawin na lang pala natin doon sa spacing issue, i-left align natin siya. So, ito, left align. Tapos, manual natin siyang igitna. Okay. Hindi siya gitna. Yan. Medyo tatansyahin natin. Ano ba nga sa gitna? Yan. Feeling ko naman nasa gitna na siya. Yan. Tapos, ang gagawin kasi natin dito kay A and B, dito tayo maglalagay naman ng drop down ng month. Kasi monthly natin siya i-monitor. So, dapat ang drop down dito is January to December. So, punta tayo kay category. Lagay tayo ng month. Yan, month. Tapos, January up to December. Yan, sakto. Yan, tapos ito yung gagawin natin drop down. So, paano ba ulit gumawa ng drop down? Kung natatandaan niyo pa, data, and then data validation, mag-add tayo ng rule. Dito yan sa dashboard, A1 tas B2. So, yan siya. Lagay natin drop down from arrange. Tapos, balik tayo kay category. Kasi dito natin kukunin yung mga months. Yan. At hindi siya Ito muna kasi. Yan. Siyempre, excited yan. So, ang kukunin natin is from category D2 to 13. So, ayan yun. D2 to 13. Yan. Highlight. Click natin OK. Yan. Done. Tapos, balik tayo kay dashboard. So, makikita natin dito, nandiyan na yung mga months. Medyo igitna natin ulit siya. Ito. Yan. So, medyo palaki natin siya. Gano'n ba ito kalaki? 19. Gawin din natin 19. Gawin na natin 20. Kaya ba ng 20? Yan. Tapos ito, gawin din natin 20 para uniform sila. Ito, medyo weird, no, na puti siya. Ang gawin natin, palitan din siguro natin ngayon ng kulay. So, punta lang ulit tayo sa data validation. Tama na A1. I-click lang natin siya kasi i-edit natin siya. Ano nga ba yung kinuha natin?
Hindi ito yung pagka-blue niya for sure. So, pinili natin yan. Pwede naman. Pero medyo maliit. Tapos, i-center natin yung text. May napindot ako. Yan. Center natin yung text. Yan. Para medyo ano siya, no? Kita naman siya, no? Pero, hindi siya ganong katingkad. Tapos, i-copy natin yung ganong kulay dun sa the rest of the months, no? So, data validation ulit, edit natin. So, kunin na natin itong Bebe Blue. Yan. Medyo manual tayo today. I mean, this part. Manual lang konti. Yan. Hanggang tayo ay December. Yan. Done. Okay. Ayan. So, okay na yan. Mamaya na lang natin siguro i-edit, no? Kung may, or kung gusto nyo siyang i-edit, okay lang naman. Pero ako parang, kebs na ako dyan. Next naman ay, punta tayo sa dito. Okay. Ayan. Punta tayo dito. Tapos, maglagay tayo ng box. Okay. So, sa box na to, yan. Ilalagay naman natin yung ating total income, no? So, gagawin na natin siyang dashboard. So, dito sa left side, ito yung mga numbers. Sa right side, onte, nandito yung mga charts. Tapos, dito sa baba, yung mga table. So, yung gagawin natin, no? So, una muna, ito, i-merge natin siya ulit. Merge cell. So, nagde-design na tayo, no? Lagay natin dito is total. Gawin natin capital letters para masaya. Income, tapos i-center natin, tapos ito ulit. So, minerge natin to, merge din natin itong nasa baba. Yan. Tapos, copy natin to, maglagay tayo siguro ng mga 4. Ayan. So, lagay natin dito, total expenses. Siguro lagay na natin pati yung bills. Kasi mga pera palabas, no? So, ito yung mga pera palabas, total savings. Ayan, savings. Tsaka, lagay natin dito. Depende sa inyo, no, kung anong gusto nyong ilagay. Pero ako, gusto kong nilalagay dito yung mga spend days. For example, ilan bang days ako gumastos in a month? Like, may 30 days in a month. Tapos, meron akong what do you call this? Meron akong New Year's resolution na gusto ko, onti lang yung spend days ko within a month. Like, for example, 10 lang. Siya namang onti. 15, ganyan. So, kalahating buwan lang ako dapat gumagastos. Yung ibang araw hindi ako gumagastos, for example. So, yun. Really depends on you, no? Pwede nyo nang i-customize to actually. So, dito, ilalagay ko lang spend days. Tapos, compute natin siya later, no? Yan. And then, so, meron na tayo dito, total income, paano ba natin siya makakompute? Paano nga ba siya kinocompute? So, mamaya, dito lang tayo sa table mag-compute para isahan, para at least uniform, no, yung mga figures natin. Next naman ay, so, meron tayong ganyan. Next would be yung table natin for the budget. Okay, for the budget, para kita natin lahat. Isa sila. Lagay natin dito, budget. Yan. So, sa budget, i-center natin siya ulit. Meron tayong subcategory, di ba? Subcategory. Actually, main sila, no? Main category pala. Para uniform tayo. Yung main category natin ay category. Yung mga main category natin, again, is yung kung income, tapos expenses, tapos yung bills, tsaka yung savings. Yan, para siyang pa-table form, no? And then, lalagay natin dito kung magkano na lang yung natira left. Okay.
And then, dito yung amount. Tapos, kunwari, ang budget natin ay, ang income natin, di ba magkano yung income natin? 80K, for example, dito sa income natin, no? Meron tayong incoming na 80,000. So, paano ba natin siya i-split among these categories, subcategories? Hindi, main pala. Main category. Okay. Tapos, nakalagay dito actual. So, yan. Amount ng budget natin for income, pumapasok daw is 80K. Kunwari lang, lagyan natin siya ng number. Tapos, expense natin, total, magkano ba yung expenses natin? Yan. Dito natin siya malaman sa category, no? Pwede siya ilagay dito. Insert column left. Yan. Amount. Tapos, kunyari, ito, 50K, di ba? Or 30K ito. Tapos, ito dito, 50K. Tapos, dito, hindi natin sure, kaya is 0 kasi hindi naman natin alam kung magkano affiliate income natin, no? Yung income natin sa affiliate marketing, wala namang baseline, so siguro ilagay mo natin 0. Tapos, magkano ba yung pang-grocery natin araw-araw? Pagpalagay natin 8,000. 8,000, kasya na ba yan? Sige, yan muna. Tapos, 5,000. Pagkain sa labas, self-care, 1K. 2,000. Yan, lagay natin pets, 2,000 agad sa food, gas transportation, kung sana hindi tayo gastos mag-grab, lagay muna natin 1K. And then gym, 3,000. So, magkano kaya to? Kasya ba to? Yan. So, ang nakalagay naman natin, 21,000. Hindi, kasi meron pa tayong bills. Talaga naman. 5K, kasi may tayo mag-aircon. Water, siguro mga 500. Hindi ka naliligo. Internet, 3,000, 2,000. 1,500, pwede naman. Credit card, yan, depende talaga yan sa gastos mo. Kung madami kang niregaluhan ng Pasko, talagang boom panis yung credit card mo. Pero siguro maglagay muna tayo ng 6,000 for the meantime. Mortgage is 15,000. Okay, so magkano ba to? Kung add up natin si expense at si bills, nasa 49,500. Sige. Emergency fund, lagay tayo ng 10K. Travel, 10K din. So, mga nasa, magkano na tayo? Hindi tayo marunong mag-math. Yan. Against, sa ating income, yan, tama ba? Okay. So, ang expenses natin ay nasa 70,000 against dun sa 80,000, no? So, I think, realistic na ba yan? Sige, check natin. Okay, expenses, ang amount natin, so, lagay natin dito, no? Lagyan natin ng formula kasi baka pabago-bago, at least dynamic, no? May binago ka man dito sa may category tab, kasama na siya. So, sum natin. So, sum, tapos drag lang natin yung category from this income hanggang dito. Yan. So, 80,000. Expense ulit. Sum. Tapos, dun tayo ulit sa category, yung expenses natin. Ito yung budget, ha? Dito yung actual. Okay. Yan, 21,000 sa bills. Sa bills naman, punta tayo ulit kay category. Bills pababa. Spaghetti pababa. Savings. Pa nasa 20K to. Yan. Oops. Yan. Ano ba? Yan. Dito tayo hanggang kay savings pababa. Yan. Tapos, yung left, ibig sabihin nun, kung magkano na lang yung natira. So, paano ba natin tayo compute? So, this one, minus mo itong mga to. Nag-value siya. Kasi, hindi mali. Ulitin natin. Ayan, kasi dapat, ito, hindi niya alam kung anong gagawin. NA pa din.
Sum if, sum lang. Yan, 10,500. Okay. So, para mabasa natin ng maayos ulit, punta tayo kay format, number, and then Philippine peso. Yan. So, tama ba to? 69,500. Yes, may 10,000. Okay? So, meron pa tayong 10,000 pang shopping. Yan. Yan yun, no? So, at least alam natin, no, kung saan napupunta, na-check ba lahat. And then, meron tayong 10,000 na parang ating budget, no, for spending like entertainment, o kaya naman, ano pa ba? More eating out. Depende talaga sa inyo. Yan. Tapos, dito naman tayo sa actual, no. Paano ba natin i-compute yung actual? I-sum lang natin. Okay. So, ito pala, no. Ito ay kada buwan. So, etong actual, pag, kunwari, January yung kukunin natin, dapat January lang, no? Kasi monthly to. Monthly na personal budget. So, hindi natin siya pwedeng isang buong actual, lalo na to may kasamang December, o kaya pag nag-add pa kayo ng iba pang entries, February na yan, March. So, hindi natin siya pwedeng sagad lahat, no, hanggang dulo. So, ang gagawin natin ay dapat January lang yung makukuha natin. So, paano ba natin gagawin yan? So, ito yung magiging reference natin. Okay? So, ang gagawin natin dyan ay sum if. So, paano ba kino-compute si sum if? Sum if. Sum if. Yan. So, si sum if returns a condition sum across a range, no? Yan. So, isum natin, ito pala yung, yung formula, no? Yung range, tapos yung criteria, tapos sum range. Ito, lang to, optional. Ayan, optional siya. So, ang kukunin natin is si range. So, ang range natin, pagpunta tayo kay income, ay ito. Tama ba? Ito pala. Ito. Oops. O, diba? Sum if. Tapos, babalik tayo ulit kay income. Ito yon. Tapos, dapat mag-equal siya to this one. Kay dashboard, balik tayo. Dapat equal siya dito. Yan. Tapos, ang isasum niya ay ito. Okay? So, hahanapin muna niya si January na mag-equal dito kay A1. Tapos, isasum niya tong si B. Okay? So, pag in-enter natin yan, 8,200 yung lalabas. So, bakit kay 8,200? Kasi, meron pa tayong nilagay dito na affiliate marketing na 200. So, ang total niya talaga is 8,200. So, tama tayo. Okay, balik doon. So, gagawin natin yan for the rest of these main categories. Okay? Hay, kaya pa? Kaya pa? Aba, umabot ka dito. Congrats! Ayan. So, as you can see, no, nagawa ko na yung per main category natin. Nilagay ko na yung mga sum if natin dito. So, again, paano ba siya ginagawa? Sum if ulit na formula, and then yung expense, punta tayo kay expense, no? Tapos, kukunin lang natin yung January. So, dito tayo pupunta. Dito kay column D. Tapos, kay column D, i-refer natin yung cell A1 kasi gusto natin, January lang yung kukunin niya. So, A1 ilalagay natin. And then, ito naman si expense BB, ito yung i-sum niya na January lang. Okay. So, sum if. Sa sum niya, if January lang. Okay. Sa sum niya to. So, ang total nito, for example, ay 3,170. Pag tingnan natin sa dashboard, dapat 3,170 din ang lalabas. Okay? At ginawa natin yun for expense, for bills, at savings. So, sa original budget natin, ang pwede nating i-spend, no, is 10,500. Tapos, drag natin to. Yan. In actuality,
54,000 pa yung pwede nating spend kasi unti pa lang yung money nalalagay natin, okay? Yan, yung expense natin hindi pa masyadong lumolobo. Okay, hindi pa tayo nag-Wolfgang. Yan, kaya hindi pa siya lumolobo. Okay, 3,000 pa lang siya. And left to spend is 55,000. So, ano natin siya. Bold natin siya dyan. Bold din natin to para medyo kita. Tas, ano bang pwede natin ngayon? Mamaya, i-format natin siya, no? Ang gagawin naman natin next is yung paisa-isa, no? Paisa-isa per category. Like, for example, income. So, copy natin to. Ay, actually, kahit hindi na, gumawa na lang tayo dito sa baba. So, ang gagawin natin, mag-merge ulit tayo. Yan, merge natin. Tapos, dito naman is income. So, actually, pwede natin ito i-copy. Para hindi na tayo mag-format. Tapos, palitan na lang natin ng income. So, capital letters. Ayan. So, next naman dito is yung subcategory. Kasi si main category natin is si income, expense, bills, savings. Ang subcategory natin is yung salary, yung business, yan. Kung mga main stream, ano natin, no, income streams. Subcategory. Okay? Yan. Subcategory natin is, so, pwede natin copy-paste actually dun sa ating ginawang table dito hanggang income 12. Pwede naman. Kung hanggang 12 ang yung income streams, why not? Okay, medyo luwagan natin konti dito. Para, okay, konti lang, konti pa. Yan. Masyadong, kasi maapektuhan, no, pag minove natin to, maapektuhan pati itong nasa taas. So, kung kaya pa ba, okay naman. Okay, so, next naman natin yung income amount natin, tapos yung actual. Yung actual, kaya tayo maglalagay dito kasi posible na mas lumaki pa yung ating income due to affiliate marketing, baka madagdagan tayo ng iba pang income streams, di natin alam. Woo! Manifesting this 2026. Ano natin to? Bold. Yan. Bold natin yun. Ano ba yan? Okay, amount natin, again, kukopyahin lang natin kung ano ginawa natin dito, no? So, for example, ang sum natin, pero this one pala, sum if to. Kasi, again, ang kukunin lang natin is yung for January. So, sum if pa rin ilalagay natin dito. Same din dito sa actual. Hindi. Income, amount. Ay, hindi. Sorry. Nalito tayo, guys. Ano ba yan? Kasi tayo nag-compute. Puro numbers. Ito pala, income, dapat nandito siya. Yan, ito yon. So, yung budget natin isa-isa dito, ilalabas natin dito sa ating dashboard, no? Para hindi na tayo pasilip-silip dito kay category. Yung dashboard, ito na lang titignan natin kasi lahat nandito yung details. So, salary ulit, dito tayo. Sum lang pala dito. Tapos, ayan yan. Okay, sum. Ay, hindi. Ito. Ano ba? Salary equals ito. Yan. Tapos, yan. Pwede na palang i-suggest. Tapos, ito, since 0 siya, i-0 na din natin yung iba, no? Or kahit hindi na pala. Para hindi balagyan dito. Okay lang pala yan. Okay. Pero, nakikita nyo dito, no? For example, pinalitan nyo to dito. For example, naglagay kayo ng isa pa, papalitan din ba siya? Hindi. So, kailangan natin, para dynamic din siya, nilagay natin dito. Salary. Yan. Ayan. Kasi, kaya ko yung ginawa, dahil, for example, naglagay kayo dito ng additional income stream. For example, YouTube, no? Wow, sana all mag-monetize ang YouTube channel nila. YouTube, pagdating natin dito sa dashboard, YouTube, ito lalabas agad, no? Tapos, dito din sa mga drop-down natin, may YouTube din na lalabas. Okay. Para hindi na tayo mahirapang pa-edit-edit. So, ito yung ating talagang main source
ng single source of truth natin, no, for this project. Okay. So, yung actual naman, doon na tayo sa kanya-kanyang tab kukuha ng data. So, salary natin, sum if ulit. So, uulitin lang natin, no, kung ano yung nasa taas, sum if. And then, go to income. And then, ito naman, salary, no? So, dalawa siya. So, salary na subcategory, tapos dapat din, January lang yung kukunin niya. So, dalawa ng, dalawa ng criteria. So, paano ba natin siya gagawin? Paano ba ito ginagawa? Okay. Punta tayo kay dashboard. Okay, nag-NA siya kasi wala pa siya laman. Sum ifs. Yan. Multiple criteria. Pabulol na tayo. Oh my God. Sums arranged depending on multiple criteria. So, ito yung kailangan natin kasi again, kailangan natin si January, kailangan natin salary, no? Ito. So, sum ifs as salary. Okay, punta tayo dito kay income. Tapos, unahin muna natin to. January, kukunin natin si January kasi ito yung kailangan natin. Para sa drop-down, pag click natin ito, magbabago siya lahat base sa month. Tapos, next naman, paano ba to? Ayan. Maraming criteria. Sum range. Okay, wait lang. Talaga binabasa to. Sum range, criteria range 1. Okay. So, okay. So, isasa muna itong values. Baliktad. Tapos, criteria range 1, ito. So, isasam to. Ito yung criteria 1. Dapat, pareha sila nito. Plus criteria 2, kailangan equal sa criteria range 2. So, punta tayo dito. Pati ako na na din. Ito naman, kailangan kukunin natin salary lang. Okay. Kailangan siya ay, punta tayo dashboard, tapos salary lang. Dami na. Okay, nakikita natin. Yes, the light. 30,000. Ayan. Kasi 30,000 naman talaga yung nakalagay dun sa ating income na January. O, diba? So, ang tanong, pag dinrag ko ba to, tama ba siya? Bakit wala? Okay. Ang income B, kasi ito, hindi naka-freeze. Okay. So, ayan. Kasi nakalagay dito, pag dinrag nyo to, mag-change din to, diba? Yung A1, magiging A3, ito, change ko na kasi A3, 4, 5, 6. So, kailangan natin siya i-freeze. So, paano ba natin siya gagawin? Lagyan natin siya ng $sign dito at $sign dito para mag-freeze siya. So, pag inanya natin, ayan. Applause. Dito, kasi meron siyang, meron siyang formula, kaya may 0, 0 siya dito. Pero pwede naman nating if NA, gawin natin blank. Ayaw pa rin niya. If 0, paano ba ito? Sige, jack muna. Tanggal yun. Ayan, so, mamaya natin anuhin yan. Hindi naman siya pwedeng, hindi, if NA. Hindi kasi. If is null. Is null. Wala bang ano yun? Hindi ba siya Hindi-invento tayo dito. Is blank. Ayan. Is empty. NA din. Sige. Hindi siya is blank. Hanap tayo. Okay, hahanap tayo ng pwedeng ano. Pwede naman 0. Wala naman tayong dyan. Wala naman tayong issue. Okay, tanggalin na natin. Okay.
Tcharan! Okay. Zero muna natin siya. Pero at least, di ba, tama pa rin yung lumabas. 30,000, 50,000, tapos may 2,000 tayong nilagay dito na affiliate marketing. Yan, lumabas din siya. Hindi nasama si 3,000 kasi hindi siya January, December siya. Okay. Win-win pa din. So, ang gagawin natin dito, para madali siya basahin, again, format natin siya to peso sign. Ayan. So, wala dito. Pwede naman natin siya i-0, pero ang dami kasing 0. Okay. So, mamaya na yan. Ang next naman natin is expense. So, uulitin lang natin ulit yon. Gigisingin ko na lang kayo pag natapos na ako. Okay? See ya!